Karamihan sa mga taga-sects ay nagpapalawak ng kanilang mga puwersa sa pamamagitan ng kanilang sariling mga paaralan ng pag-iisip. Ito ang mga kulto ng mga demonyong kulto, ang mga pulubi, at ang mga monghe ng batang Shaolin. Gayunpaman, ang 7 dakilang angkan ay naiiba dahil sila ay mga pamilya. Karamihan sa mga miyembro nito ay nagtataglay ng napakalakas na martial arts. Ngunit, mayroon lamang halos 100 ang may angking talino. Ito ang dahilan kung bakit wala silang gaanong impluwensya sa Jianghu. Ito din ang dahilan kung bakit kumukuha sila ng mga trabahador mula sa labas at kinukuha nila ang mga ito kapag napatunayan nila na ang mga taong ito ay tapat at matatag. Ngunit, ang lahat ng iyon ay hindi sapat, kaya't sila ay kumukuha din ng mga ulila. Isa sa mga ito sina Sowa at Soryu, silang dalawa ay nagkasama, bago pa man sila pumasok sa angkan ng Baek. Gayunpaman, si Sowa ay pinalaki bilang isang tagapagsilbi, habang si Soryu naman ay pinalaki bilang isang escort warrior, at ito ang naging dahilan kaya silang dalawa ay nagkahiwalay. Si Soryu ay maswerte dahil siya ay tinuruan ni Jin Tae-baek at siya ay naging miyembro ng Red Dragon Brigade noong huling bahagi ng kanyang kabataan. Kahit noon pa man, si Sowa ay laging nag-aalaga at laging nag-aalala para kay Soryu. Kahit hindi sila magkapatid sa dugo, at kahit na hindi sila madalas magkita pagkatapos nilang pumasok sa angkan ng Baek, pamilya ang turingan nila sa isa't isa at ito ang pinakamahalaga sa lahat. Sina Soryu at Yigang ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa tinutuluyan ni Yigang upang kunin ang mga gamit ni Sowa. Napakatahimik naman ninyong dalawa, magsalita ka naman, kausapin mo siya, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Wala naman akong dapat sabihin sa kanya, sagot ni Yigang. Pag-usapan ninyo ang martial arts, sabi muli ng matandang lalaki. Sige na nga. Sabi muli ni Yigang, nagsimula na nga si Yigang na kausapin si Soryu. Anong uri ng martial arts ang natutunan mo mula kay Tiyo? Panimulang tanong bilang pagsira sa katahimikan sa pagitan ni Yigang at Soryu. Natutunan ko ang martial arts na nakatutok sa proteksyon at pagpatay tulad ng Shadow Moonwalk, sagot ni Soryu. Iyan ang kadalasang natututuhan ng Secret Mist Squad. Sabi muli ni Yigang, pinag-aralan ko ito dahil gusto kong maglibot sa Jianghu kasama ang aking kapatid balang araw, sabi muli ni Soryu. Ano naman kaya ang dapat kong sabihin ngayon sa kanya, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Aba malay ko, paano ko malalaman, sagot ng matandang lalaki. Bigla namang dumating sina Heijun at Jin, sigaw ni Jin kay Yigang. Si Yigang naman ay medyo nakahinga ng maluwag nang biglang dumating ang dalawa. Bakit, anong kailangan ninyo? Nakangiting sagot ni Yigang. Bakit ganyan ang ngiti mo sa akin? Nagtatakang tanong ni Jin kay Yigang. Gayunpaman, si Heijun kasi, ayaw niyang makipaglaban sa akin. Pag-alitan mo nga siya, pagpapatuloy na sabi ni Jin. Walang dahilan para maglaban tayo kung matatalo ka lamang, sabi naman ni Heijun. Hindi ba't sa ating dalawa ay ikaw ang natalo sa ating tunggalian, sabi ni Jin kay Heijun. Tumigil na kayo, huwag na kayong magtalo, ako na ang mamamahala sa inyong tunggalian bukas, sabi ni Yigang kina Heijun at Jin at ito ay napabuntong hininga na lamang. Sige ba, magsasanay na ako ngayon, sabi ni Jin, anong sinabi mo? Magsasanay din ako. Sabi naman ni Heijun at ang dalawa ay tuluyan ng umalis. Parang napakasaya mo, sabi ni Soryu kay Yigang. Ganun ba? Wala lang ito, huwag mo na akong pansinin. Magpatuloy na lamang tayo, sagot ni Yigang, bigla namang may tumawag kay Yigang. Gang, isang malakas na tawag na nagmula sa likuran ni Yigang. Ayon kay Yigang, alam niya kung kanino ang boses na kanyang narinig na tumawag sa kanya. Ito ay boses ni Pang Mua, sandali lamang Gang, sasama ako sa iyo, sabi muli ni Pang Mua kay Yigang. Mua, sandali, hintayin mo ako, sabi naman ni Jin Lian kay Pang Mua.
Pupunta ka sa Chongrim ng mag-isa ng ganyan ang kalagayan ng iyong katawan. Sasamahan kita, sabi muli ni Pang Mua, sinabi ko sa iyo na hindi maaari. Siguradong mag-aalala ang iyong ama, at isa pa, bakit Gang ang tawag mo sa akin? Yigang ang aking pangalan, sagot ni Yigang, ayos lamang naman ako. Kaya naman, hayaan mo nang sumama ako sa iyo, sabi muli ni Pang Mua. Tumigil ka nga Mua, sige na Yigang, umalis ka na, ako na ang bahala dito kay Mua, sabi naman ni Jin Leon, Ani, bitawan mo ako, sasama ako kay Yigang, sabi ni Pang Mua kay Jin Leon, sige, salamat, halika na Soryu, umalis na tayo, sabi naman ni Yigang kay Soryu at nagbigay pugay na si Soryu kina Jin Leon at Pang Mua bilang pamamaalam, teka lang sandali Gang. Sino iyang babaeng kasama mo? Sabi muli ni Pang Mua kay Yigang. Gang, bakit ganon ang tawag niya sa iyo? Sabi ni Soryu kay Yigang. Medyo magulo kasi talaga siya, huwag mo na lang siyang pansinin, sagot ni Yigang. Mukhang may gusto sa iyo ang babaeng iyon, sabi muli ni Soryu. Hindi ko naman iyon pinapansin, alam mo naman kung ano ang posisyon ko sa aming angkan, sabi muli ni Yigang. Natahimik naman si Soryu at naisip niya na medyo kakaiba ang ikilos ni Pang Mua. Narating na ni Yigang at Soryu ang tinutuluyan ni Yigang at ito ay pumasok sa loob upang kunin ang mga gamit ni Sowa upang ibigay ito kay Soryu. Hindi maganda ang nararamdaman ko sa kanya, hindi niya sinabi sa iyo ang lahat ng martial arts na alam niya, at ang paraan ng pagtingin niya sa iyo ay nakakatakot, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Ang kanyang pamilya ay namatay nang dahil sa pagprotekta sa akin. Kaya naman, nasisiguro ko na hindi niya ako gusto, sagot ni Yigang. Kung ganun, hahayaan mo bang patuloy siyang magalit sa iyo? Sabi muli ng matandang lalaki. Kung iyan ang gusto niyang gawin, wala akong magagawa. At saka isa pa, aalis naman ako patungo sa Chongrim, sagot ni Yigang. Mali iyang mga sinasabi mo, sabi muli ng matandang lalaki. Bakit naman, tanong ni Yigang, hindi mo dapat kinukutya ang intensyon ng isang bata na namatay para sa iyo ng ganoon, sagot ng matandang lalaki. Hindi ko kinutya ang intensyon ni Sowa, sabi muli ni Yigang. Wala nang mas nakakaawa pa kaysa sa isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng walang kwentang tao. Sasabihin mo ba sa kanya na ang taong iniligtas ng kanyang kapatid ay isang taong hindi karapat-dapat na iligtas? Huwag kang magsinungaling sa sarili mo para lamang gumaan ang pakiramdam mo, sabi muli ng matandang lalaki. Matapos makuha ang mga naiwang gamit ni Sowa ay lumabas na si Yigang upang ibalik ito kay Soryu. Heto na ang mga gamit ni Sowa, hindi naman ito gaanong marami, ang mga ito ay ilang bagay lamang na madalas niyang ginagamit, sabi ni Yigang at iniabot na nito kay Soryu ang mga gamit ni Sowa. Maraming salamat, sagot ni Soryu. Soryu, galit ka ba sa akin? Tanong ni Yigang, bigla namang nagulat si Soryu sa tanong sa kanya ni Yigang. Tinanong ko kung naiinis ka sa akin dahil mukhang masaya akong nabubuhay pagkatapos kong mabuhay. Samantalang ang kapatid mo naman ay namatay dahil sa pagliligtas niya sa akin, sabi muli ni Yigang. Oo, sobrang nagalit ako sa iyo, sagot ni Soryu, kung ganoon, gusto mo bang mabuhay ako ng may pagsisisi sa buong buhay ko? Tanong ni Yigang. Hindi, sagot ni Soryu. Soryu, nais kong magkaroon at mamuhay ng maganda sa buong buhay ko. Nangako ako kay Sowa na hindi ako sisuko hanggang sa gumaling ako sa ganitong kondisyon. Nangako din ako sa kanya na mabubuhay ako hanggang sa umabot ako ng 100 taon. Papatayin ko ang taong pumatay kay Sowa kahit ano pa man ang mangyari. Iniligtas ako ni Sowa dahil sa tingin niya ay karapat-dapat akong iligtas, sabi muli ni Yigang. Nagalit ako sa iyo, ngunit, hindi ko kailanman naisip na hindi ka karapat-dapat na iligtas. Palagi kang binabanggit sa akin ni Sowa noon, may gusto sana akong ibigay sa iyo. Ito ay kasama sa liham na ibinigay ni Sowa sa akin noon.
Palagi siyang nagkukwento sa akin ng mga tungkol sa iyo. Palagi kong naririnig ang napakaraming magagandang bagay tungkol sa iyo. Dumating pa nga sa puntong nagseselos na ako, kaya naman, paano ko maiisip na hindi ka karapat-dapat na iligtas, sabi muli ni Soryu at iniabot nito ang liham kay Yigang. Ayon kay Yigang, ang dahilan kung bakit natuto si Sowa na bumasa at sumulat ng liham ay dahil nais ni Sowa na magpadala ng liham para kay Soryu. Nang bubuksan na sana ni Yigang ang liham, may nakita siyang isang maliit na bagay na kumikinang sa loob nito. Makalipas ng ilang araw, young master, maaari po bang umalis na tayo ngayon? Medyo malayo kasi ang ating pupuntahan, sabi ni Jipyong kay Yigang. Sige, umalis na tayo, sagot ni Yigang. Umalis na nga sina Yigang at Jipyong patungo sa Changrim. Paalam, mag-iingat kayo, sabi ni Heijen, Jin at Pangmoa kina Yigang. Agad na kinuha ni Yigang ang liham na ibinigay sa kanya ni Soryu at binasa niya ito. Nakalagay sa liham na ito ang ilang mga bagay na tungkol kay Yigang na ikinikwento ni Sowa kay Soryu. Ayon pati sa liham na binasa ni Yigang, maraming beses na nabanggit ni Sowa ang paglalakad ni Yigang habang tulog. Ilang araw ang nakalipas sa silid ni Yigang, ang paglalakad habang natutulog ay kalimitang nangyayari sa mga bata. Pero, nagluto ka pa ng rice cake at nakipag-usap sa ibang tao. Pwede ba talagang mangyari iyon? Tanong ng matandang lalaki. Nangyayari din naman iyon sa ibang tao, nagigising lamang ako sa gulat kapag hinuhugasan ko ang aking mukha sa aking pagtulog, sagot ni Yigang. Nakakatakot naman iyang ginagawa mo, sabi muli ng matandang lalaki. Gayunpaman, may iba pang bumabagabag sa akin sa liham. Wala akong maalala na may ganitong uri ng singsing akong ibinigay kay Sowa, sabi ni Yigang. Ayon kasi sa liham ni Sowa kay Soryu, may ibinigay na singsing sa kanya si Yigang. Ayon pa kay Sowa, ibinigay daw sa kanya ni Yigang ang singsing na iyon dahil hindi na nito kailangan ang singsing na ito. At sinabi daw sa kanya ni Yigang na kung sakaling mangangailangan si Sowa ng pera ay maaari niya itong ibenta. Sandali lamang, ang singsing na iyan ang uso noong kapanahunan ko. May kasama iyang topaz, sabi muli ng matandang lalaki matapos ipakita ni Yigang dito ang singsing na nakalagay sa liham. Sa iyo ba ang singsing na ito? Tanong ni Yigang. Oo. Iyan ang singsing na palagi kong isinusuot, sagot ng matandang lalaki. Alam ko na ngayon, ang mga lalaking tumambang sa akin ay nakasuot ng ganito. Tama ba ko? Ibig sabihin may dahilan si Soryu kung bakit sa akin niya ibinigay ang singsing na ito sa halip na kay Tiyo. Sabi muli ni Yigang. Tama ka, malamang ay naghihinala din siya kay Jin Tae, sagot ng matandang lalaki. Makalipas ng ilang oras, sina Yigang ay huminto upang magpahinga muna, dahil medyo lumalalim na ang gabi. Young master, bukas na lamang tayo magpapatuloy, lumalalim na kasi ang gabi. Sa ngayon ay dito na muna tayo magpapalipas ng gabi, sabi ni Jipyong kay Yigang. Sige, sagot ni Yigang, kukunin ko ang mga upuan at ibababa ko ang mga kumot. Matulog ka na sa loob ng karwahe upang ikaw ay makapagpahinga na, sabi muli ni Jipyong. Huwag na, hindi ko naman kailangan ng kumot, sagot ni Yigang. Gamitin mo muna itong balabal ko, sabi naman ni Jin Leon. Si Jin Leon ay kasama din ni Yigang patungo sa Changrim. Salamat, pero, hindi ko naman kailangan, hindi naman ako nilalamig, sagot ni Yigang. Sa aking palagay, nag-aalala lamang sila para sa iyong kalusugan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Kung ganoon, ako ay sobrang natutuwa dahil sila ay talagang nag-aalala sa akin. Pero, hindi naman ako mahina, kaya ko naman ang aking sarili, sagot ni Yigang sa matandang lalaki. Young master, kumain ka muna, kainin mo muna ito habang mainit pa. Hindi ito gaanong masarap, bukas ng umaga ka na lamang kumain ng mas masarap na pagkain, sabi ng isang tagapagsilbi na kasama ni Yigang.
Ayos lang, mukhang masarap naman ang niluto mong pagkain, sabi naman ni Higang. Agad na kinain ni Higang ang pagkain na ibinigay sa kanya at ito ay sobrang nagustuhan ni Higang at ayon sa kanya ang pagkain ito ay napakasarap. Talaga ba young master, maraming salamat dahil nagustuhan mo ang niluto kong pagkain para sa iyo, sabi ng tagapagsilbi at ito ay sobrang masaya dahil nagustuhan ni Higang ang pagkain na niluto niya. Ganyan ang kanyang reaksyon dahil alam naman niya na noon pa man ay maselen kang talaga, sabi ng matandang lalaki kay Higang. Bata pa ako ng mga panahong iyon, ang mag-utos at magreklamo ng mga bagay-bagay katulad ng pagkain at kumot ay napakadali lamang para sa akin, sabi naman ni Higang, ngunit, sa ilang sandali pa ay may biglang kumaluskos sa likod ng mga halaman, ito pala ay isang malaking baboy ramo, young master, dyan ka lang sa likod ko, sabi ni Jeep yung kay Higang, sige, sagot ni Higang, Pilhuan, Mahjong, hulihin ninyo ang baboy ramo na iyan, sabi naman ni Jeep yung sa dalawang tagapagsilbi na kasama nila. Agad namang inatake ni Pilhuan at Mahjong ang malaking baboy ramo. Young master, natatakot ka ba? Tanong ni Jeep yung kay Higang. Bago pa man matapos ni Jeep yung ang sasabihin niya kay Higang ay lumingon siya dito. Ngunit, pagtingin ni Jeep yung kay Higang ay bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. May isa pang baboy ramo ang dumating at akmang aatakihin din nito sina Higang at Jeep yung. Sa pagkakataong iyon naman ay biglang inatake ng napakabilis ni Jin Leon ang baboy ramo at nagawa nitong masugatan ito. Ang kanyang ginawa ay ang Chongrim's Cloud Treading. Tingnan mo siya, ganyan ang tamang paraan ng paggawa ng Qinggong, sabi ng matandang lalaki kay Higang. Iyan pala ang cloud treading, gumagalaw siya na parang nakatapak sa mga ulap, sabi naman ni Higang. Narinig naman ni Jeep yung ang sinabi ni Higang at humanga siya kay Higang dahil nagawa nitong maisip ang pamamaraan na ginawa ni Jin Leon sa ganoong sitwasyon. Ayon kay Jeep yung, alam na daw agad ni Higang na may parating na baboy ramo bago pa man niya ito maramdaman dahil nakita niya na nakatingin na agad si Higang sa lugar kung saan dumaan ang baboy ramo bago ito dumaan. Ayon pa kay Jeep yung, nais ni Higang na matutunan ang swordsmanship sa tulong niya isang buwan na ang nakalipas bago pa man sila magtungo sa Changrim. Naisip din ni Jeep yung na maaari namang matutunan ni Higang ang swordsmanship na hindi natutunan ni Heijan.